Hello Aquarius, Sun, Moon Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nag-resonate po kayo. Thank you. So, tingnan natin kung anong mga messages ni Aquarius. First message po ninyo ay reciprocity. Give help, receive help. Ayan. So, napakaganda kasi parang give and take, 'di ba? And kung ano man dito yung binibigay mo, that's what's exactly coming back, 'di ba? Kapag kayo matulungin, meron din mga pagkakataon na nangangailangan kayo ng tulong and there will be a lot of people as well na pwedeng tumulong din sa iyo, yung gano'n, At kung ano man ang ginagawa ninyo, para sa iba, yan din ay ibabalik nila sa iyo. No, hindi man sila mismo ang magbabalik ng mga pabor or mga pagtulong na ginagawa mo para sa iba, but there are other people, that is going to give it back to you, kumbaga. Merong babawi sa iyo. So we have detour. Yan, change course. Merong pagbabago ng dito, direction, Para sa iba sa inyo, pwedeng meron na kayong konkretong plano, 'di ba? Alam mo na sigurado ka na kung ano na yung mga steps na gagawin mo. Siguro alam mo na kung ano yung goal mo dito, kaya you know already how you're going to navigate that navigate the journey. Pero change is going to come, 'di ba? So there is a change that is coming your way at pwedeng maisasantabi mo, Maisasantabi mo muna kung ano man itong pinaplano mo, kung ano man itong naka-schedule na, kumbaga, maisasantabi mo muna yan because maybe there is an opportunity that came in na mas ito muna yung makikita ninyong ito muna ang kailangan mong gawin. Mas siguro pwedeng time sensitive ito, kaya ito muna yung pagtutuunan ninyo ng pansin, So, yeah, may biglang pagbabago. Nurture, water your garden, okay? Aquarius, maaaring kayo ay pagod na. Maaaring kayo ay exhausted na, stressed out na, at nakakalimutan mo na sa sobrang dami siguro na inaasikaso mo. Maaaring marami kang hinahabol din na deadline, mga ganon. Kaya para nakakalimutan mo na, yung pag-aalaga mo sa inyong sarili. Maaaring nakakalimutan mo na or nakalimutan mo na yung pag-self-care. Okay? Kaya nga, invitation ito sa inyo. Paalala ito sa inyo na nurture yourself, water your garden, okay? Take care of yourself. Okay? Kasi kung alalahanin niyo na kung magandang pakiramdam mo when you are on top of your health, 'di ba? Kahit ang dami mong gagawin, walang problema, kayang-kaya mo 'yon. Hindi mo iindahin ang stress or hindi mo iindahin yung pagod, 'di ba? Because you are in good shape. Kaya maintain ninyo yan. I-maintain ninyo na lagi kayong healthy, lagi kayong in good condition para kahit gaano man kadami ang kailangan ninyong asikasuhin, walang problema. Makakaya ninyo yan at maibibigay ninyo yung 100% ninyong lakas. 'Di ba? So, we have exposed and revealed. Pwedeng merong secret dito that is coming to light. Maaaring meron dito mga pakatago-tago ninyo na sikreto na maaring ibubunyag nyo na or pwede rin na merong sikreto ang kung sino man, at maaaring i-divulge yan sa'yo. Pwedeng ikaw, ang makikinig dito sa kung ano mang sikretong ito na pwedeng sasabihin sa'yo ng iba. So, we have earth magic. Yan. Kaparte ito ng pag-nurture ninyo ng inyong sarili. Earth magic, this is the time wherein inaanyayahan na kayo dito na to ground yourself. Okay? Magpahinga ka, ibalik mo yung sentro. Ibalik mo yung sarili mo sa sentro. Kumbaga, get back to your core, get back to your center kasi you're all over the place, Kaya kayo may reminder na ganito kasi ibig sabihin nito na maaring nakakalimutan mo na ang pag-aalaga sa inyong sarili. Nakakalimutan mo na yung pag-aalaga mo sa well-being mo. Kaya you're being invited here or you're being reminded here, na nurture yourself. Okay? Kasi importante 'yun hindi pwedeng dumating tayo sa puntong nagkasakit na bago alagaan ng sarili, Habang meron tayong
habang meron tayong pagkakataon, 'di ba? I-take advantage na natin 'yan. Isingit na natin sa schedule natin, 'di ba? Kailangan dapat nasa first priority, no? Dapat nasa priority list mo, number 1 dapat yung self-care. Kasi, yun nga, kahit marami kayong obligasyon, responsibilidad, or trabaho, whatsoever, task at hand, okay lang yan, basta you are in good shape, 'di ba? Kisa naman, alam mo nang pagod ka na, pero patuloy ka pa rin, go, 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 go ka pa rin, at hindi ka nagpapahinga, or hindi mo inaalaga ng sarili mo, hindi ka natutulog ng maayos, hindi ka kumakain ng maayos, so saan papunta yon, 'di ba? May exhaust ka, sobrang may stress ang katawan mo, ang isip mo, mapapagod ka, so mas lalong magiging mahirap ang inyong sitwasyon. Kasi you can't even give your 100%, 'di ba? Sa mga obligasyon mo, responsibilidad mo, ganon. 'Di ba? Kaya mas lalo kang mahihirapan in the end. Kaya asikasuhin mo yung sarili mo, kailangan lagi kang nasa sentro, kailangan you're always in good shape, 'di ba? Lagi kang nakakapagpahinga, nakakapag-replenish, nakakapag-recharge, para nang sa ganon, tuloy-tuloy, no, ang mga ginagawa mo. Tuloy-tuloy ang pag-perform mo sa mga trabaho mo, sa mga obligasyon mo at responsibilidad. Okay? And this is one thing, no, na magagawa mong simple at libre. 'Di ba? You don't have to spend anything dito. Yung ganito, kung meron kayong, if you have an access to the beach, or meron kayong access sa forest, may access kayo sa mga park, yung mga ganon, mga simpleng, lang, mga lugar wherein talagang you will be surrounded with nature, or kahit sa bahay ninyo, 'di ba? Kadalasan, lalo-lalo na kung nasa probinsya ka, meron kang front yard, meron kang backyard, you can just easily go somewhere, 'di ba, na malapit sa iyo. So, kung meron kang access man lang na may ganon, 'di ba? Kahit sa backyard mo, kahit sa front yard mo, na merong lupa, merong grass, merong puno, 'di ba? Take advantage mo 'yon, no? Katulad ng pinapakita sa card na 'to, naka-barefoot siya, 'di ba? Nakaapak sa lupa. Ayan, no, nakatayo lang siya, simpleng nakatayo lang, but tignan mo yung magic na nangyayari sa paa niya, 'di ba? Sinisip-sip ng lupa, no? Yung stress ng katawan, 'di ba? Ganun talaga. If you haven't experienced that yet, experience ninyo 'yan. Ay nako, napakasarap. I'm telling you, napakasarap ng pakiramdam. Yung umupo ka sa grass, or umupo ka sa lupa mismo, yung walang upuan, as in talagang yung katawan mo, part of your body, as in directly nakadikit sa lupa, or sa grass, or kahit sa puno, no, nakasandal kayo sa puno. At saka close your eyes, tune into yourself, tune into your to your soul. Mararamdaman mo, no, there is magic happening. Parang pagtayo mo dyan, after like a few minutes, kung nakapag-tune in ka, ay nako, mararamdaman mo, nakaigaan ng pakiramdam. Yung parang refresh ka, yung parang naligo ka. Alam mo yung pakiramdam ng bagong ligo? Ganun ang magiging pakiramdam mo. Kasi parang sinipsip na ng ni Mother Gaia, no? Ni Mother Earth, kumbaga, yung stress ng katawan mo, yung pagod, yung toxicity na naramdaman ng katawan mo. Give it a try. Sa backyard nyo lang, sa front yard nyo, kung merong lupa or puno, experience ninyo yan. No? So, what else? We have a deep breath. Yan. So, alam mo, kailangan talaga ng pahinga. Tingnan mo, deep breath. Kaya itong kailangan mo. Kasi, you know why? Maaari, ng iba sa inyo, baka fragmented ang isip, diba? You're all over the place. Maaaring ang dami mong iniisip, ang dami sigurong mga challenges sa ngayon na na-experience kayo. Baka merong problema, mga ganon. No? Na something that is bothering you, something that is making you uncomfortable, kaya kailangan mo muna na huminga. Okay, give yourself a breather. Okay, magano ka talaga, magnilay-nilay, magmuni-muni, mag-me time ka. Okay, mag-me time ka, yun ang kailangan mo. Kasi kung pwedeng wala kang panahon,
talaga para sa sarili mo in the past, no? Give it to yourself sa ngayon. Be by yourself, mag-me time ka, spend time alone. Sana, 'di ba? Walang gadget para at least no for few minutes wala muna kayong kausap, wala muna kayong social media, as in ano din no, as in focus lang kayo sa sarili ninyo para talagang totally mag-ground din yung inyong sarili. So we have 7 of Swords, which is liar, cheater, and stealer energy. Kaya mag-iingat din kayo dyan. Okay? This is also the time na kailangan mo maging vigilant ka, maging mapagmatsyag ka. Okay? At makiramdam ka lagi sa inyong paligid at wag na wag kayong masyadong magtitiwala agad 100%. Okay? Do not trust the people around you 100%, no? Agad-agad, lalo-lalo na kung itong mga taong ito ay hindi mo masyadong kilala, or itong mga taong ito ay hindi mo masyadong, alam mo yun, yung bagong kilala mo pa lang. Kasi, just imagine, 'di ba? Yung mga taong kilala nga natin, 'di ba? Mga kaibigan natin, minsan kamag-anak natin, 'di ba? Kilalang kilala natin ng mga yan. Pero nagagawa pa rin tayong lokohin, 'di ba? Nagagawa pa rin tayong iskamin. Eh, di mas lalo na yung ibang tao, 'di ba? Yung kunyari bagong kilala mo lang. Kaya talagang mag-ingat, no? Mag-ingat, take extra caution, no? Sa when you're dealing with other people. Lalo-lalo na around this time. Okay? Kasi maybe you will be surrounded with people that are, alam mo yun, yung nga mga maluloko, mga sinungaling, 'di ba? So, we also have the 3 of Cups, which is a celebratory energy. So, meron kayo ditong i-celebrate, no? Po pwedeng okasyon, 'di ba? Po pwedeng may birthday, anniversary, pwedeng ganon. Maybe you're also going to celebrate love since it's February, it's love month. Malapit na yung Valentine's Day. Kaya it could be around this time, no? Maybe celebrating love. Pwedeng merong anniversary dito. Pwedeng wedding anniversary, pwedeng monthsary, yung sa relationship ninyo, something like that. Or, could be like birthdays, or baka meron kayong mga okasyon, 'di ba? Merong, tawag dito, may mga success na isa-celebrate, yung mga ganon. Or, pwedeng may reunion, 'di ba? Ang pamilya, magkakaibigan, yung ganon. So, we also have Justice. Ayan, balance will be back talaga sa buhay ninyo, which is really good. Kasi baka meron din kayong, baka ang kinai-stressan din ninyo rito is baka meron kayong kiniklaim na right ninyo, kung saan man, sa opisina, sa trabaho, or sa korte. Baka meron kayong pinaglalaban dito sa legal system, mga ganon. Baka yun ang nagpapa-stress din sa inyo, you know. But for others of you, pwedeng hindi naman yun. Pero, there could be something else, diba, na nagbabother sa'yo. But for those of you na merong mga pinaglalaban sa kung saan man sa ngayon, this is good. No? This is a good sign. Kasi when justice energy comes in sa reading, ibig sabihin nito na may malaki ang chance mo na maipanalo mo kung ano man ang pinaglalaban mo. No? You will get what you deserve. Okay? And justice will be served. Kaya, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.